So hello mga ka-All Radio! Welcome po ulit sa inyong programa kung saan ating pag-uusapan ng inyong mga karapatan sa pang-araw-araw at mga hakbang na gagawin sa oras ng kagipitan, pang-aapi at pang-aabuso at iba pang mga usapin na may kinalaman sa batas. So samahan niyo po ako sa isang oras na naman po ng pagbibigay linaw mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 at syempre mapapanood nyo din po kami dito sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. So tutok lang po kayo dahil ito po ang inyong programa kung saan ating pong susolusyonan ang mga kamalian dahil kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon at ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan, away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At ngayon po, tayo ay nakalakap ng mga tanong sa ating online pages, sa ating mga social media at ating pong sasagutin niyan alinsunod sa ating topic po ngayong episode na patungkol sa asawa at kalaguyo. So, may mga madami-daming tanong talaga ito dahil isa ito sa mga pinakamaiinit na mga usapin sa bahay, sa kapitbahay, sa social media po natin, sa mga group chat. Nako, for sure, yan po yung pinag-uusapan at kahit saan po tayo mapunta, kahit sa ating trabaho. So, unahin na po natin ito at sasagutin sa ating inbox serye. At ang unang tanong, Attorney, nahuli ko ang aking asawa na may ka-chat na malaswa at may picture silang magkasama sa hotel. Sapat na po bang ebidensya ang screenshots para makasuhan sila ng concubinage? So, I'd like to take precaution sa sinasabi nating sapat na ebidensya. At the very least, I can say na ang mga photos po at mga chat na malalaswa ay maaaring gawing ebidensya para sa isang kaso ng concubinage. So para po sa ating mga tagapagpakinig, yung concubinage po, ito ay isang kaso na sinasampa laban sa isang asawang lalaki dahil sa kanyang pangangaliwa. Siyempre mayroon iyang mga elemento tulad ng sila ay nakatira ng kanyang kalaguyo sa isang bubong o yung pagtatalik sa mga iskandalong circumstances. So, pwede po itong gawing ebidensya, kumbaga circumstantial evidence para po mapatunayan o ma-establish na talagang may pangangaliwa na nangyari. Pero kung sapat po ba yan, depende po sa actual na sitwasyon. Pero kung mayroon pa po kayong mga affidavits ng inyong mga witnesses at mga iba pang mga supporting documents o kung may mga videos man kayo, the more quality na mga ebidensya, yan po ang magpapalakas sa isang kaso ng concubinage. Pero yes po, pwede po yang gawing ebidensya yung mga pictures at mga chat messages. Okay, pangalawang tanong po. Kasal po kami pero 5 years na kaming hiwalay sa bahay. Ngayon nalaman ko may ka-live-in partner na siya at may anak na. Pwede ko pa rin ba siyang kasuhan kahit matagal na kaming cool off? Ang sagot po ay opo. Pwede mo pa din pong kasuhan ng iyong asawa na may iba ng ka-live-in. So katulad kanina ay ang kaso dyan ay kung sila ay nag-live-in or nagtitira sa isang bubong ang iyong asawang lalaki sa kanyang kalaguyo, yun po ay pasok sa kasong tinatawag nating concubinage. So hindi po basihan o hindi po depensa na dahil matagal na po kayong nag-cool off, basta't mayroon pa po talagang bisa ang inyong kasal, ay maaari po talaga iyan pasok sa kasong concubinage. So hindi po kayo mark safe po
Kung matagal na po kayong hiwalay, ay wala na pong pananagutan sa batas, ay hindi po iyan totoo. Isang misconception po iyan ng marami nating mga kababayan na keso matagal ng hiwalay ay wala ng pananagutan. Meron pa din po basta't may bisa po ang kasal. Okay. Third question po, pwede ko ba silang kasuhan pareho ng asawa ko? Yung babae kasi alam niyang may asawa na. Post pa ng post sa My Day na parang sila ang legal. Nakaka-high blood po. So ito po ay ulit ay pasok sa isang kasong concubinage. At yung kinakasuhan dito, kasi yung tanong nyo po ay pwede ba silang kasuhan pareho. Yung sa kasong concubinage po ay pareho po silang kinakasuhan dyan. Yung asawang lalaki at ang kanyang kalaguyo. Yun po ay kung sila ay nakatira sa isang bubong or may pagtatalik na sa isang iskandalong pamamaraan. So, hindi naman po necessary na talaga nakita mo po yung act na iyon. Basta sa base sa mga circumstantial evidence, ibig sabihin po, base po sa kabuuang mga ebidensya, ay maaari nating masabi, no? Clearly, na talagang may nangyayari pong pangangaliwa po sa kanila. At syempre po, kung ito ay nagdulot sa iyo ng psychological or emotional distress, ito po ay maaaring pasok po sa Violence Against Women and Their Children Law or RA 9262. Okay? Last question po, attorney, ako po yung legal wife pero ako po ang binablockmail ng babae na ipakukulong daw niya ako dahil sa paninira sa kanya sa social media. May habol ba siya sa akin? So, tandaan po natin na ang panirampuri ay separate case po iyan sa kaso ng pangangaliwa ng iyong asawa. Kaya palagi po tayo talagang mag-ingat. So, kung may panirampuri po na ikaw ay pinost, no, yan po ay maaaring pasok sa cyber libel, no, pag nag-post ka ng panirampuri online. So, depensa ba dahil sila ay nangangaliwa ng iyong asawa? No? So depende po sa actual na sitwasyon, but generally iba po 'yon, no? Iba po yung sitwasyon ng pangangaliwa na maaari mong kasuhan ng concubinage or Violence Against Women and Their Children Law. Kaya palagi po tayo mag-iingat dahil baka tayo pa po yung mabalikan diyan. Na tayo po ang biktima pero alam naman po natin sa ating buhay ngayon ay maaring ikaw pa po ang mahahasel sa korte at sa ilalim ng batas. Kaya ilagay po natin palagi ang ating emosyon sa tamang paraan. Okay? So, yan po ang unang parte po ng ating inbox serye. At sa ating pong pagbabalik, tayo ay mayroong caller na magtatanong patungkol sa kanyang concerns sa asawa o sa kalaguyo din po. So sa atin po yung pagbabalik dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Kung saan ang chika nagiging kwento at ang kwento nagiging totoo. Kung saan ang biruan may tama at ang tama may aral. Do I have to be funny? That's you! The Pillow Talk, Sabado, alas 7 ng gabi, dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Every weekend, all out ang entertainment para sa buong pamilya sa ating Yes Weekend dito sa ABS-CBN sa All TV 2. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal. At ngayon po ay magtatanggap na po tayo ng mga callers para makapagbigay po tayo ng gabay para sa ating mga kababayan na mayroong concern patungkol sa asawa at kalaguyo. So I believe, andito na po sa ating linya si Danica. Itatago natin siya sa pangalang Danica para sa kanyang seguridad. So hello po, Danica. Welcome to Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Magandang araw po.
Magandang araw po, attorney. Hello po, Danica. Yes po. So may concern po kayo patungkol sa asawa ba ito at sa may kalaguyo ba? Maaari nyo bang isaysay po sa amin? Opo. Nung ano po kasi, yung April 2023 po, nahuli mo po siya may dami account sa sa Messenger. Doon ko po nakita na marami po siyang kachat ng mga babae. Pero meron po isang babae doon na nakilala ko. Ito pong babaeng ito ay kanya pong kapitbahay at the same time po is chairman po siya ng barangay po nila. Doon ko po nakita niya malalim na po yung kanilang pinag-uusapan. About po sa kanilang dalawa. Kaya po parang inila ko po yung asawa ko, pinumplanta ko po siya. Magkahiwalay po kasi kami ng bayan. Kasi dun po sa kabilang bayan nagtatrabaho. Tapos kami po namang mag-ina. Nasa bayan po kami ng magulang ko. Sa magulang po ko ako nakatira. Kailan po kayo kasal? Kasal po kayo, no? Opo. Okay. Opo. Nung 2012 po kami kinasal. Okay. May mga anak po kayo? Isa lang po ang anak po namin. Mula po nang nahuli ko po siya ng may mga kachats po na babae, kinumplanta ko nga po siya. Hindi na po siya umuwi dito po sa bayan po namin. Kung nasan po kaming mag-ina. Hindi na po kami inuwian. Sabi niyo po madami po kayong may nabasa sa kanya na maraming kachat. Kailan po nag-umpisa po ito? Na madami kang nabasa sa kanya ng mga kachat na ibang babae po? Yun pong nahuli ko po siya ng April 2023 po. Kasi po nung kinampranta ko po siya, binilip na po niya agad-agad yung dami account po niya. Hindi ko na po siya nabuksan. Nabuksan ko po kasi yung gamit po yung number po niya. Okay. Tapos po, sila nung SK chairman na ito, kailan sila naging sila pa din ba hanggang ngayon sa pagkakaalam mo? And kailan po nag-umpisa ito? Ito ba siya yung April 2023? Opo, nag-umpisa po nun. Nagkakausap na po sila. Tapos nito ko lang po nalaman. Kaya po pala, yung ginawa ko po kasi, hindi na po kami inuwian. Pumunta po ako sa DSWD, doon po sa kanilang lugar. Okay. Para po magreklamo. Kasi sinumbong ko po siya sa magulang niya. Parang baliwala lang po sa kanila kasi siguro po alam po nila yung relasyon po ng asawa ko. Tsaka po ng skate chairman. Kaya po okay lang po sa kanila. Nagpunta po ako sa DSWD, nagreklamo po ako para po sa sustento po para sa anak ko. Kasundo naman po kami doon na ang inibigay po niya ay 5,000 po per 15 and 30. Bali po 10,000 po sa isang buwan. Okay. Kaya lang po, yung unang taon po, attorney, ay okay naman po yung flow ng pagpapadalit po yung sa aming sustento. Kaya lang po, nung ikalawang taon na, 2024 po, ay bigla pong lumiit. Hindi na po yung pag-usapan namin. Tapos po, nagsimula na rin po yung pagrereklamo na kasi siya rin po yung nagbabayad ng tuition fee po itong aming anak. Nagrereklamo na po siya sa padala. Nakikita ko yung anak ko na i-stress kasi yung pumunta diretso pong tumapasok yung sa Gcash ko na ko. Hindi ko po yung panakay sa LBM kasi sabi ko po sa kanya, Sige po. Ano po yung trabaho ng asawa niyo po sa pagkakaalam niyo po ngayon? May trabaho naman po siya, sapat naman po yung sweldo? Malaki po yung kinikita niya, alam ko kasi po nagtatrabaho po siya sa sarili po nilang bayuhan. Tapos po nag-drive din po siya ng tricycle. Okay. Kailan po silang bayuhan po ng bigas. Sige po, balik po tayo onti po kanina, no? Na-mention niyo po na may nabasa po kayo patungkol dito sa mga chat nila ng SK chairman na to. Ano po yung kung maaari nyo pong ilahad po sa amin, ano po ba yung pinag-uusapan po nila? Ano po ba yung pinag-uusapan nila na nasabi mo na
na sila ngayong kalaguyo or magkalaguyo sila? Ano po, yung pong mga fake messages po, ang ganda naman ng bebe ko, yung mga ganun po, tapos nag-aayaan po silang mag-date, yung mga ganun po. Tapos po, ngayon pong taong po na nakita ko po sa post, kasi di ko po maiwasan na mag-search din po tungkol po sa kanila eh. Nakita ko po sa post na ng mga kamag-anak ng asawa ko. Ay, nasabihin niya po sila, may anak na po pala yung asawa ko dun po sa SK chairman. So meron na din silang anak ngayon ng SK chairman. Kaya po, SK chairman pa din to yung SK chairman hanggang ngayon? hindi na po attorney kasi po napalitan na po siya. Ex-SK chairman na po siya ngayon. Okay. Sige, so may mga nabasa kang mga parang mga messages na parang yun nga na may relasyon sila. So anong ginawa mo noong mga panahon na yon nung nabasa mo to, ano yung naramdaman mo? Sobrang stressful po talaga, attorney, kasi ako po ay PWD. May sakit po kasi ako sa puso. Tapos po ay high blood pressure. Kaya po, hindi ko din po kasi alam. Kasi po nagbabasa po ako ng tungkol po sa batas. Kaya ang nakalagay naman po kung magsasampa daw po ng kaso, kailangan daw po ng evidence. Ang ginawa ko po, wala po nang nalaman ko yun. Kaya hindi ko din po mapigiling na mag-search. Kasi sa kanila po sa Facebook, kasi po, nakakuha po ako ng mga ebidensya, nakaipon po ako ng mga pictures. Sige pa, ano po yung mga ebidensya? Sabi mo, pictures. Ano po yung laman ng pictures po? Sila pong dalawa na magkaakbay, kasama po ang buong pamilya po ng asawa ko. Tapos po yung picture po ng binyagan ng anak po nila. So yung binyagan na picture. So naka-public naman to lahat, tama ba? Kaya nakuha mo? Opo. Naka-public po. Tapos yung iba po may day. May mga my day. Sige. Tapos, ano pa kung meron man? Yung pong meron po kaming na may message po kasi ng ko yung aking asawa. Ay di, ang ginawa ko po, nag-message po ako sa kanya na ako po, pero pinalam ko naman po na ako po yung ka-chat niya. Yun po, umamin po siya na sabi ko, bakit continue lang yung binibigay mo sa anak natin? So, may pag-amin na naganap. May pag-amin na naganap. Opo, kasi sabi ko po sa kanya, nakapagpabinyag ka nga ng bongga, tapos yung sa anak natin, konti Walang lang. binibigay. Oo. Konti. Opo, tapos sabi po niya sa akin, hindi yun konti, yun lang yun kaya ko. Pero bakit ka nakapagpabinyag ng bongga? Sabi po niya sa akin, kasi pero sila may pera daw po yung babae. Ganun yung reason niya. So, ngayon, ano po yung ang suporta niya sa inyong anak? Medyo kulang talaga, no? Kulang talaga. Ngayon pong bakasyon attorney, okay lang po sa akin yung 2,000 na binibigay niya kasi nga po yun naman po para sa anak ko lang. Ay nag-aalala lang po ako pagdating po ng pasukan, hindi na po yung sasapat kasi wala din po akong trabaho pero may konti po pinagkakakitaan. Kaya lang po hindi po sasapat kasi nga po naggagamot po ako, may maintenance po ako. So yung gusto niyo po sana na madagdagan niya po yung suporta. Opo, lagi po siya nagre-reklamo na hindi daw po niya kaya. So ang pangangaliwa niya po, kamusta? Ano po yung po ninyo? Parang gusto mo ba magkaroon ng pananagutan po ang iyong asawa patungkol dito? Sabi ko po kasi sa kanya, kung hindi niya po ibibigay yung palay po sa anak namin, kakasuhan ko na lang po siya. Sige po. Naiintindihan po natin kasi syempre, 'di ba, may basta legal wife ka ay ikaw ay may karapatan. Sige po. Maraming salamat po Danica sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan patungkol sa iyong asawa. So, ang maaari nyo pong gawin sa sitwasyon na ito
Unahin po muna natin yung sa suporta. So talagang meron talagang obligasyon ang iyong asawa na magbigay po ng suporta sa iyong anak. So ang suporta po ay hindi lamang basta makapagbigay lang ay okay na. Dapat po ay sapat po alinsunod sa kanyang financial capacity mo din, and sa pangangailangan din ng iyong anak ay kailangan dun po nakabase ang halaga ng suporta. So maaari po kayong pumunta sa DSWD sa inyong lugar para makapag-demand po ng suporta po para sa inyong anak. And pangalawa, na-mention nyo din po na ikaw po ay may karamdaman ngayon bilang sabi nyo po PWD po. And kayo ay kasal naman din po, at sa ilalim po ng batas, ang mag-asawa po ay obligadong suportahan po yung isa't isa. Lalo na po sa iyong sitwasyon na kailangan nyo po ng medical na atensyon and may mga medical expenses din po. So, maaari nyo din po yan idagdag po sa inyong pag-uusap sa DSWD, no, para mabigay po yung mga tamang assistance and demand sa iyong asawa na makapagbigay ng suporta para sa inyong anak and makapagbigay din ng suporta po para sa inyo kasi kasal po kayo and may obligasyon po yung mag-asawa sa isa't isa na magbigay po ng suporta, lalo na po, no, kasi yung suporta ay pasok po dyan yung medical needs, pang-araw-araw na pangangailangan, and syempre katulad ng sa inyong anak. So maaari po kayong pumunta sa MSWDO po ninyo, yung Municipal Social Welfare and Development Officer, para po makapag-assist na makommunicate po ang iyong asawa para makapagbigay po ng sustento at makabigay ng suporta sa iyo at sa inyong anak po. So yun po yung maaari pong gawin. Kung wala pong tugon, yun po, it would require a legal action through petition for support before po sa korte. Pero sana po ay maayos po iyan through the intervention or assistance of the SWD. Ngayon po, patungkol naman po sa pangangaliwa ng iyong asawa, ay kung sila po ay nagsasama, sabi niyo po, at mayroon na pa ko yung mga pictures na sila ay magkaakbay, kasama pa po yung pamilya, at nagbinyagan pa po, ay nagkaroon na po ng iba po pong anak, no, at namamayday pa po. Sabi niyo nga po ay kasama na din yung kanyang pamilya. So malamang po, no, pwede nating masabi based on circumstances sa kabuuang sitwasyon na sila ay nagsasama. So yan po ay may pananagutan sa batas sa kasong concubinage po, no. So yan po ay isang criminal case. So ang maaring kasuhan dito ay yung asawang lalaki at kasama po ang kanyang kalaguyo. At syempre po, ang marital infidelity kasi kayo po ay kasal at siya ay nangangaliwa at sabi niyo po kanina, ito ay nagdulot sa iyo ng psychological, emotional distress, 'di ba? Anguish, plus mayroon pa po kayong may dinadamdam pa po kayo, may nararamdaman po kayo. So ito po ay maaaring pasok sa tinatawag din nating psychological abuse sa ilalim ng Violence Against Women and Their Children Law, no, or VAUSI Law or Republic Act 9262. So may mga pananagutan po iyan sa batas na maaaring pasok po, no, sa pagkukulong na at syempre mga moral damages, may mga monetary awards po iyan. So yung pwede nyo pong gawin, maaari po kayong pumunta sa VAUSI Desk. Alam nyo po ba yan? Yung VAUSI Desk sa barangay at sa VAUSI Desk din po doon sa inyong police station sa PNP sa inyong lugar para po mai-report ang pangangaliwa dahil ito ay labag sa batas ng Violence Against Women and Their Children Law. At syempre makapagpapa-assist naman po yan sila na kung makapag-decide ka po na talagang magfa-file ng kaso po ng VAUSI sa piskalya at hanggang umabot ito sa korte, ay maaari naman po kayong magpatulong o magpa-assist o i-assist kayo ng PNP. At syempre meron naman din tayong PAW, no, para makapag-assist din po sa inyo sa pagsampa po ng kaso. So may karapatan po kayo, no, bilang legal wife at bilang ina, may karapatan po kayo sa suporta at may karapatan din po kayo sa iyong asawa at may pananagutan po ang asawa kung siya ay nangangaliwa, lalo na po mayroon na pong ibang kinakasamang babae. Okay? At syempre na-mention nyo din po na marami na nga din po siyang chinachat. So basta lahat po ng mga documents po iyan ay naka-attach, ay sapat po iyan, no, na mga ebidensya. At kung may mga witnesses din po kayo, sapat po yan na ebidensya para sa kasong VAUSI.
Okay po. Danica? Sige po. Maraming salamat po, Danica, sa iyong panahon at pagtitiwala sa ating programang Dapat Legal. Okay, maraming salamat po sa ating first caller na si Danica at sana po kami ay nakabigay ng gabay sa inyo at syempre sa ating din mga tagapagpakinig. So sa ating pagbabalik, tayo ay may second caller na may patungkol din sa asawa problema. Asawa ba? Or alamin po natin, kasal ba o hindi? At may pananagutan ba sa batas, no? Kung kasal ba or hindi? So, at mayroong kalaguyo. Alamin natin yan sa ating pagbabalik dito lamang sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot nito. Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng Pinaka-Lucky Season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ay kasama niyo pa din po ako, ang inyong lingkod, Attorney Chris Sorongon. At kanina tayo ay nakapagbigay na po ng gabay sa ating unang caller patungkol sa kanyang asawa, no? At meron ding issue sa suporta. So ngayon, nasa linya na po natin ang ating second caller na mayroong problema ata din, no? Sa alamin natin, kasal ba sila o hindi at mayroong bang pangangaliwa na naganap? Alamin natin sa ating second caller na itago natin sa pangalang Dimitri para sa kanyang seguridad. Hello, magandang araw po, Dimitri. Ito po si Attorney Chris ng Dapat Legal. Magandang araw po, attorney. Yes, magandang umaga po. So, mayroon po kayong concern patungkol sa iyong love life, sabihin natin. Maaari mo bang maisalaysay po sa programa natin? Opo, attorney, may mga itatanong lang po sana ako sa inyo. Sige po. Ito po ay tungkol sa aking live-in partner. Hindi pa naman po kami kasal. Okay. Ako po isang seaman. Okay. Ngayon po, gusto ko lang sana itanong, attorney. Ilang taon na po kayo ng ka-live-in partner niyo po na ito? Mga 3 years na rin po. 3 years. Okay, sige po. Meron po kayong anak or wala? Meron ba kayong anak? Wala po, attorney. Okay, walang anak. Okay. Ito po kasi nangyari, attorney. Habang po ako ang nasa barko, ay humihingi po ng pera sa akin yung live-in partner ko dahil nga po ay mahilig sa negosyo. Okay. Yung may mga babuyan po kami, nag-alaga po kami ng baboy. Okay. May mga sari-sari store po kami. At saka may pinuhunan na rin po ako sa kanya na pinapadala po bawat buwan po. Pero ang masakit nga nito, attorney, ito pong nangyari, na-discovery ko na ito nga, may lalaki po siyang iba. So meron siyang ibang lalaki. Kailan nyo na-discover po ito? Last ko lang po na uwi, attorney. Pagbaba ko po ng barko, hindi ko po siya sinabihan na pauwi na po ako.
Okay. Pero bago po noon, attorney, mayroon na po akong naririnig na mga kwento na ganun nga po. At ang lalaki po, hindi naman po kasi kalayuan sa amin kabilang barangay lang din po. So meron akong alam na may kwento na pala ako naririnig na yan nga po ang lalaki. At naaktuhan ko po. Wala naman pong nangyayari sa time na naaktuhan ko sila. Okay. Pero magkasama sila sa bahay at dalawa lang po sila. Pero dati ko na rin po narinig na yan nga po ang sabi po ng mga kakilala ko na... Okay, so yan nung po ang lalaki. pumasok ka sa bahay at nakita mo sila, ano yung ginawa mo? Ano yung sabi nila and ano din yung sabi mo? Wala naman. Siyempre, kinumpronta ko ang lalaki kung bakit nandito ka sa bahay niya. Okay. At ano yung Ayun sagot nga. niya? Hindi naman siya umamin na ganun nga. Tinatanong ko sila kung may relasyon po sila. Sabi wala. Parang magkaibigan lang daw sila na... At naniniwala ka ba doon na magkaibigan lang sila? Siyempre, attorney, dati pa po may kwento na ako naririnig. Hindi ko lang din po siguro dahil ayaw ko lang din po na maging marahas. Yun po, inayaan ko na lang na... Pero nung time na yun, umalis na rin po ang lalaki nung time na yun. Okay. Nagulat nga po sila sa pagdating ko. Sa pagdating mo. At yung ka-live-in mo, kamusta? Anong sabi din sa'yo? Tinatanong ko siya kung ano nga ba talaga silang dalawa. Pero hindi naman siya umaamin at siya pa nga ang galit na bakit daw ganun ako mag-isip sa kanya. Okay. So ngayon, na-mention mo po patungkol sa inyong mga negosyo na binigay mo din. So kumusta po ito? Ano yung status po ng inyong mga negosyo? Ayun nga ang problema, attorney. Okay. Dahil doon po sa nangyari na yun, nag-aaway kami at ngayon hindi ko na siya makakausap na maayos at hindi na rin po kami nagsasama. Kaya yun po ang mga katanungan ko sana so, po. So nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay? Opo, attorney. Opo. Okay. So, ang gusto ko po sana, attorney, kung kailangan ko ng gabay kung ano bang gagawin ko na mabawi ko yung mga naibigay kong pera sa kanya, kailangan ho bang kakasuhan ko siya o ano pwede kong ikaso sa kanya. Tinatanong ko siya kung saan napunta yung puhunan natin. Wala rin siya maisagot. Wala din siya maisagot. Siguro, attorney, umaabot din sa 400 to 500,000 yung naibigay ko sa kanya. Okay. Kasi yung babuyan namin ay pinagawan pa namin ng sinimulan namin talaga, gumawa pa kami ng bahay ng baboy. Daming gastos, pati bumili ng baboy. Sige po. So bali yung pinag-usapan nyo ay nagbigay ka ng pera para mapalagusan na yung negosyo, pero yung baboyan walang may nangyari doon at yung sari-sari store ngayon ay andyan pa din pero medyo problematic or medyo kulang ba or maliit? Opo, attorney, wala na ring laman yung... Wala na din laman. Okay. Wala na rin po. Konti na lang. Parang talagang lugi na talaga. So ang gusto niyo po ay ibawiin ito, yung buong 400,000? Ay sana po, attorney. Kung maaari po sana at kung ano pong aking gawin para mabawi sa kanya yung mga ginawa niyang kalukuhan sa akin. Sige, wala kayong mga pinag-usapan or wala kayong kasulatan patungkol dito sa pagbigay mo ng pera? Wala po, attorney. Okay, pero mayroon kayong andyan pa yung mga screenshots na mga padala mo ba kung naka-online transfer ba ito? Andyan naman? Opo, attorney, dito rin po sa akin may mga records po.
yung mga chat messages nyo po na yung pera na to ay gagamitin para sa ganitong layunin, yung nasabing negosyo ay naka-record naman po iyan. Opo, May- attorney, meron po. Sige. Opo, may conversation po kami about dyan sa... Okay, sige. So, i-discuss natin muna. Maraming salamat, Dimitri, sa pag-share nyo po sa amin ng iyong concern or karanasan at pagtitiwala sa Dapat Legal. So, unahin po muna natin ang inyong mga karapatan. So, basically, ikaw ay isang lalaki at ikaw ay may naka-live-in na setup na partnership sa isang babae. So, unfortunately, as of this time, basta hindi po kayo kasal, wala po tayong batas, no, laban sa isang babae kung kayo po ay hindi kasal, no, sa isang sitwasyon na may pangangaliwa, no, na may pangangaliwa nga yung babae. So wala pa pong criminal case kasi yung vowsy ay dapat yung biktima ay babae. Sa adultery naman and sa concubinage ay dapat kasal po yung lalaki at babae. So sa adultery ay dapat kasal po kayo. So dahil hindi po kayo kasal, hindi po ito pasok yung mga kasong ito. Pero hindi naman po ito ibig sabihin na wala na po kayo talagang magagawa, no, na remedy. Maaari pa din po kayong mag-file ng isang civil case for damages, no, moral damages. Sabihin natin dahil sa emotional distress o psychological anguish or mental anguish na nangyari sa iyo dahil nga sa pangangaliwa. So kailangan po ay mapatunayan ang mga na experience mo o naranasan mo na sakit sa damdamin, yung mga hindi ka makatulog sa gabi, sleepless nights, and so on and so forth. And maaari din po kayo, no, magpa-check din for your psychological evaluation para dagdag supporting document ito or ebidensya para ma-prove po yung moral damage na nangyari sa iyo para demand ka po, no, and ma-prove mo po sa korte yung moral damages. Ngayon, pangalawa, dahil mayroon kang pera na naibigay sa iyong partner or sa iyong ex na babae, ay pagkatapos parang hindi po naibigay o naipatupad ang inyong napag-usapan na negosyo, ay at may mga screenshots ka naman po, ay maaari naman din pong itong isampa for actual damages naman, no, na nabigay ka ng pera, hindi nagawa yung mga gawain and so on and so forth. So as long as you have those supporting documents as well or yung mga chat messages, ay maaari po nating i-establish na yun nga yung sabihin natin 300, 400,000 or kahit 200,000 ay yun po yung actual na damages po na nag-cause sa iyo na maaari nyo pong i-demand balik po sa kanya. So sa napuhunan mo ba wala talagang may naibalik po na pera, Dimitri? Wala po, attorney. Wala talaga. Wala po na ibalik sa akin ni piso. So yun, pwede nyo pong makapag-file po ng complaint para for actual damages, no, and para maibalik din po ang inyong mga pera. So more than that, kung gusto niyo naman po criminal, kung depende po, maaari niyong balikan ang lahat ng inyong mga ebidensya and mga documents. Kung mayroon pong panloloko, sabihin natin na ikaw ay nabigay ng pera dahil siya ay nag-promise na iaayusin ito, ay gagamitin sa ganitong negosyo. Pero kung kayo ay mayroong proof na hindi nga ito nagamit sa kanyang layunin, sa inyong layuning dalawa at ginamit sa ibang pinagagastusan, ay maaaring estafa po iyan na pwede nyo pong isampa, which is a criminal case, no? So, okay po tayo, Dimitri? Opo, attorney. Okay, so mag-start po kayo sa demand letter para po para doon po ma-establish po yung unang kaso po, no? Kung magfa-file po talaga kayo ng case para klaro po yung storyline. So doon po tayo mag-umpisa sa demand letter. Auto attorney. Sige po, attorney. Maraming salamat po sa... Okay. Sige po. Maraming salamat po, Dimitri, sa iyong panahon
at pagtitiwala sa ating programang Dapat Legal. Maraming salamat. Maraming At yun salamat po yung po, ating Atty. second Maraming caller salamat. na mayroong problema sa hindi po sila kasal pero sila ay mayroong relasyon at nagkaroon ng problema sa usaping pera. So, wag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, mayroon pa po tayong third caller patungkol sa isyong asawa o kalaguyo. Dito lamang yan sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Simula nung bata, kung magbangayan, daig pa ang aso't pusa. Yabang talaga. Mabagal ka naman kumain eh. As if mabilis kang kumilos. Ang sakit ah. Bilisan mo na! At sa kanilang muling pagkikita, Miss Yun, siya ang bago nating chairman. Nice to meet you, Teacher Yun Ji-won. We only need the two of us together. 'Cause we got love. higil at galit sa isa't isa ang naaalala. Jiwon, hoy! Ito ang love-hate relationship na siguradong makikiligin ka. Aray! Lolo, gutom na ako. 'Cause we got love. Sundin mo ang nasa puso mo. Matagal mo rin kasing pinigilan yan eh. Abangan ang Korea Sweetheart Jung Yumi at ang pagbabalik ni Ju Ji-hoon ng Princess Hours. Love Your Enemy ngayong Lunes na 9:30 p.m. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal at patuloy pa din ang ating topic na pinag-uusapan ngayon patungkol sa asawa at kalaguyo. So alamin natin kung ano naman ito yung story no ng ating third caller, kasal ba o hindi? Alamin natin sa ating linya na po na itago natin sa pangalang Hana. Hello po Hana, magandang araw po sa inyo. Ito po si Attorney Chris ng Dapat Legal. Hi, Attorney Chris. Magandang araw po. Hello, magandang araw po. So, maaari nyo bang ibahagi po sa ating programa ang iyong karanasan? Okay. Attorney Chris, hindi po ako kasal. Kasi, aminin ko po, parte po ako or member po ako ng LGBTQ. Okay. So, ang concern ko po is meron po akong partner, live-in partner na babae. Magkasama na po kami sa bahay for 5 years na po this June. Kaso po, ilang beses ko pong nahuli na meron po siyang someone po. Meron po siyang kabit na lagi po niyang kachat po nung mga panahon po na yon. Tapos, ito pa po matindi, attorney, kasi ilang beses kaming nagpang-abot nung babae. At hindi lang basta simpleng pang-abot, yung tipong nagkaaway po kami, yung talagang nagkapisikalan po. So, yun po yung first encounter ko po sa kanya nung nakita ko po yung babae doon sa mismong bahay kung saan po kami nakatira pareho nung partner ko. Nahuli ko po sila na magkasama. Tapos may mga encounters pa rin po kami. Ilang beses po encounter, siguro mga 3 or 4. Pero ang pinaka matindi po naming encounter, maliban doon sa physical encounter namin na sabunutan po kami, as in nagkabugbugan po kami. Meron po kaming isa pang encounter na minsan binisita ko po yung partner ko kung saan po siya nagtuturo. Tapos nakita ko po kasi doon, nahuli ko po na nandun po yung babae. Okay. And ano yung nangyari nung nakita mo sila? Ano yung nakita mo na andun yung babae? Nung una po sinalubong ako ng partner ko, pinigilan niya akong makalapit. Yun po pala, kaya po niya pinipigilan na lumapit kasi nandun nagtatago sa dulo yung babae. Tapos nung napansin ko pong may something, pinuntahan ko, tapos pinigilan po ako ng partner ko. Tapos yung babae, tumakbo po kasi sabi ng partner ko sa kanya, tumakbo ka na. So nung tumakbo po siya, hinabol ko. So since doon po siya nagtuturo sa isang residential area, so syempre nagkagulo po kami kasi hinabol ko yung babae. So, yung mga gwardiya po doon, pinigilan po ako, nagsisigaw na po ako dahil
sa galit ko po, kasi ilang beses ko na po nakita na ganun, attorney. And then, yung time po na yun, nagpabarangay na po ako. So, dinala po ng may mga pulis na din po, tapos may dumating na pulis. Tapos, suggestion po ng pulis na magpabarangay po kami. So, pumunta po kami sa barangay. Pero, attorney... At ano po yung nangyari sa barangay po? Okay. Actually, hindi po kami masyadong na-entertain ng barangay kasi ang sabi sa akin, since hindi daw po ako kasal doon sa partner ko, kasi ang laging pinupush po kasi ng babae o yung kabit na ano daw ang karapatan ko kasi hindi naman daw ako kasal doon sa partner ko at lesbian yung partner ko. So, ibig sabihin, wala akong karapatan. Yun po yung inaano po niya. Yun po yung sinasabi po niya doon sa barangay. So parang ang punto niya, dahil hindi kayo kasal, walang karapatan, parang okay lang na magkalaguyo sila? Parang ganun ba yung punto niya? Parang feeling ko po kaya po lumalakas yung loob niya na alam niyo po na doon sa partner ko is because alam niya na hindi kami kasal, na lesbian yung partner ko, tapos kaya po ganun kalakas yung loob niya. Tapos ayun, attorney, tapos maliban po doon, kaya po nag-iinit lalo yung dugo ko kasi ilang beses niya po akong binubuli online. Sa social media, hindi man po directly niya sinasabi yung pangalan ko, pero nagpapakita po siya ng mga pasimpleng proof na magkasama sila nung partner ko, kahit po yung pictures nila, pasimple po niyang pinapakita online. So tapos meron po mga caption sa social media niya na I'm back, sinasabi niya parang hindi ikaw ang tunay na mahal, etc. So mga ganun po. So nangyari po ito mga 2 years ago o 1 year ago. So gusto ko lang malaman kung ano po bang karapatan ko na parte po kami ng LGBTQ na hindi naman po kami kasal pero umabot po kami or almost 5 years po ng relasyon. Ano po bang karapatan ko? Kasi grabe yung psychological na epekto sa akin nung pambubuli ng babae. Sige po. Okay, so maraming salamat po sa pag-share niyo po ng iyong karanasan. Naku po, no? Isang parang matelenovela talaga ang experience, no, ng ating kababayan na si Hannah. So, okay, at sa lahat ng ating mga kababayan din, no, mga kapatid na mga LGBTQ na mga members, no, na mga community, hindi po ibig sabihin na ay pareho pong kasarian ang inyong relasyon, wala na po kayong karapatan, na totally wala po kayong karapatan. Mayroon pa din po kayong karapatan na respetuhin ng inyong partners at ng mga ibang tao, especially kung mayroon kayong relasyon. Dahil sa ilalim po ng ating Civil Code of the Philippines, we are all obliged to respect each other. So kailangan pa din irespeto po yung isa't isa. Okay? So datapwat yung sabihin natin, yung adultery, concubinage, ay hindi po ito nag-a-apply sa mga LGBT members na mga partners or partners, at syempre dapat sa mga kasal lang din po ito. Pero sa ganitong sitwasyon po na kung saan babae ang partners, pumapasok pa din dito ang violence against women and their children law, no? So marami po nagtatanong sa atin, and isa din to po sa mga misconception, na ang vowsy ay dapat lalaki-babae na mag-asawa. Pwede pa din po ito sa kahit hindi mag-asawa, at pwede din po ito sa woman-woman relationship. Basta po yung biktima ay yung babae. So sa iyong pong sitwasyon ay mayroon pong relationship, no? At ikaw po yung biktima dito na babae. So pasok po iyan. Klaro po yan nakalagay sa ating vowsy law na as long as the victim is a woman, no? And even
same sex po kayo or parehong kasarian, ay pasok po din po dito. So, yan po ay maaaring pasok sa psychological abuse dahil sa pangangaliwa ng iyong partner or dahil sa lahat ng mga ginagawa na nag-cause sa'yo ng emotional trauma. Ika nga. Okay? So, pangalawa, kung maroong po tayong ebidensya o mapapatunayan po natin na kasabwat nga po ito yung kalaguyo sa pag-cause sa'yo ng psychological abuse or emotional trauma dahil sabi mo nga parang nagpo-post pa talaga sa social media. So parang mayroong pattern of pananadya, no? Na pananadya na parang gusto nga na pinapamukha pa nga sa iyo na wala kang karapatan. So, it appears that they are in conspiracy. That they are in conspiracy with each other in causing emotional or psychological violence against you. So, maaari nyo po, no, base sa konsepto ng conspiracy, dalawa sila din. Pwede mong makasuhan ng vowsilo. Okay? So, that's one. And syempre po, kung mayroon talaga mga panirang puri, pwede din po ipakitan din ng kasong cyber libel po ito, no? Pero pwede naman po siya yan isama na sa kabuuang sitwasyon or ebidensya ng violence against women and their children law. Okay? So, notwithstanding na wala pa tayong batas para sa mga LGBT partners, pero yung mga biktimang babae na mayroong mga same-sex, no, na partners ay protektado din ng vowsilo. So that's one. And number 2 po ay kung ano man ay maaari pa ding may civil na aspect. Ibig sabihin yung moral damages dahil po sa nangyari po dito sa inyong emotional distress or emotional trauma na nangyari nga po dahil sa pangangaliwa ng inyong same-sex partner. Okay? May katanungan pa po tayo, Hana? Okay po, attorney. Attorney, last question na lang, Sige po. attorney. Just in case po na maulit, attorney, yung sitwasyon na ganun. At hindi ko po kasi masasabi kung mapipigilan ko po yung sarili ko pag nakita ko po siya or ano. Attorney, if in case na bigla po siyang mahuli ko ulit dun sa bahay namin at masaktan ko po siya, attorney, ano pong pwedeng mangyari nun, attorney? Naku po, syempre wag po sana tayo umabot doon sa pananakit, no? Talaga i-control po natin 'yan kasi ang pananakit po ay may karampatang kaso po 'yan. Baka pumasok po 'yan sa physical injuries, 'di ba? So, naintindihan natin ang inyong emosyon, naintindihan po natin pero i-control po natin kasi sa sitwasyon na 'to, ikaw po ang nasa advantage. Actually, you are at the leverage kasi ikaw yung biktima dito. So, talaga i-control natin otherwise 'di ba? Magiging sila pa yung biktima na 'yan. So, hindi naman po natin 'yan gusto. So, yung gawin niyo po kung makita niyo po talaga sila ay syempre i-document nyo lang po na para mapakita na paulit-ulit yung pangangaliwa at panloloko sa iyo. At yan po ang iyong maging ebidensya sa pag-file ng psychological abuse for violence against women and their children law or VAUSI law RA 9262 para masampahan po sila ng kasong VAUSI po. Okay? Okay po, attorney. Okay. Sige po. Salamat po. Maraming salamat, Hana, sa iyong pagtitiwala sa ating programa. So, yun po yung ating third caller at syempre, isang pagsaludo po sa ating mga miyembro ng LGBT sa pagiging matibay sa mga panahon na ito na kahit wala pa pong batas patungkol sa pagprotekta ng mga partners talaga, no, ng ating mga LGBT ay lumalaban sa pagmamahal. Okay? So sa ating po pagbabalik, atin pong magbabasa naman po tayo, balik tayo sa ating online world sa mga katanungan patungkol sa asawa at kalaguyo. So magbabalik po kami dito sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. The ASAP Concert Experience, closer to you than ever on its new time slot. ASAP XP on prime time, Sundays, 5:30 p.m. First stop, watch the sold-out ASAP XP concert at the Araneta Coliseum.
mapapanood na simula May 17. ASAP XP, tuwing linggo ng gabi sa TV, sa bago nitong oras, 5:30 p.m. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! At nagbabalik po tayo sa ating programang Dapat Legal. At yun po yung ating tatlong callers. Nako, napaka-laban na laban ng ating mga callers. At syempre, nakita din natin kung paano din sila nabiktima nga sa tinatawag nating pangangaliwa. At ngayon, punta tayo sa ating online world sa mga katanungan naman patungkol sa asawa at kalaguyo. Dito lamang sa ating Inbox serye. Attorney, physical po akong sinasaktan ng asawa ko tuwing malalaman ko na may bago siyang kalaguyo. Pwede ko ba siyang palayasin sa bahay namin kahit pangalan niya ang nasa titulo? Okay, ang pwede niyo pong gawin po dyan ay mag-file po kayo ng protection order, okay, sa barangay dahil ito ay may physical abuse na nangyayari. So, ang protection order po na iyan ay within 15 days, no? Ay mapipigilan po ang iyong asawang lalaki na lumapit po sa iyo para sa iyong proteksyon. Now, kung nais nyo po ipahabain pa ang protection order, maaari po kayong mag-file ito sa korte para mapahaba po ng ilang buwan o kahit ng mga taon. Depende sa actual na sitwasyon para hindi po siya makalapit sa iyo. So sa ganyang sitwasyon po, kung mayroong protection order, ay maaari siyang mapaalis sa inyong bahay at ikaw ay mananatili sa inyong bahay regardless kahit nakapangalan sa kanya ang title. So, ang iyong karapatan at ang iyong security, safety at protection is more important, no, than any property ninyo. So, yan po ang ating inbox serye. Doon po nagtatapos ang ating pagbasa at pagsagot sa ating mga katanungan ng ating mga kababayan online patungkol sa asawa at kalaguyo. At isang makabuluhang diskusyon na naman ang ating napag-usapan sa ating episode ngayon. So tandaan po ang mga may partners po dyan na nagmamahalan, may mga asawa, kasal man o hindi, naway ang pagmamahalan po ninyo nung una ay mapananatili hanggang sa huli. Naintindihan po natin na ang ating damdamin minsan ay natitempt tayo na mga liwa, no? Dahil maraming temptations talaga. Pero ang dapat ating pairalin ay ang pagmamahal at dapat respeto sa ating mga partners din po, kasal man o hindi. Dahil kung hindi, ang batas ay nandiyan para protektahan tayo sa maraming paraan, kasal man tayo o hindi, lalaki man o babae. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon at samahan niyo po kami sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang diskusyon dito lamang sa ating programa. At kung gusto pa po ninyong malaman ang inyong mga karapatan sa pang-araw-araw, may libro po tayo na Legal Kit ni Juan, no? Para po sa mga pang-araw-araw na mga karapatan sa common situations and basic laws. You may visit us at www.legalkitnijuan.com at www.sorongonlaw.com. So, magkita-kita po tayo sa susunod. Dito lamang yan sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Chris Sorongon na nagsasabi sa bawat sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Dapat legal. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn some Live in Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem.
All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite all-radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.